Maligayang pag-uwi, mga residente. Ang inyong alkalde Alistair ay may init na balita tungkol sa radioactive atomic at may malalaking pag-uusapan. Maaaring nalik na ang disenyo ni Godzilla para sa -0 at ipinapakita nito ang ilang mga kakaibang pagbabago na nagpapamukhang mas mapanganib at handang lumaban ang bagong disenyo na ito. May bago rin tayong artikulo tungkol sa Monarch Season 2 na ilalabas na sa ilang linggo. Nagbibigay ito ng bagong detalye tungkol kay G-Man at sa malaking unggoy. Pero baka may sinabi dito na ayaw mo, lalo na kung di mo gusto ang twin drama ng unang season. Pag-uusapan natin yan mamaya. Una, mag-subscribe at itap ang notification button. Ayon sa datos, 64% sa inyo ay hindi pa nakasubscribe, kaya mag-subscribe na kayo. Pag-usapan natin si Monarch. Kahit may kulang ang season 1, naging maganda pa rin ang karanasan. Nakatulong iyon para lumago ang Monsterverse. At sabik tayong makita kung paano pa nila mapapaganda ang serye. Papasok sa ikalawang season. Mukhang palalawakin ng Monarch Legacy of Monsters Season 2 ang Titan lore sa Monsterverse. Isang artikulo sa SFX Magazine ang nagpapaliwanag kung paano babalansihin ng serye ang aksyon ng mga halimaw at kwento ng mga tao. Nahati ang fans sa season 1 dahil sa focus sa drama, pero malinaw sa artikulo na sa season 2, Titans pa rin ang sentro. Pinagmulan, epekto sa mundo at ang pagsubok ng tao na maintindihan at kontrolin sila. Mahalagang kumpirmasyon sa artikulo ang paglalagay ng season 2 sa timeline ng Monsterverse. Ang season ay nagaganap pagkatapos ng Monarch Season 1 noong 2015, pero bago ang Godzilla, King of the Monsters noong 2019. Inaasahan ang serye sa 2017 kung saan alam ng mundo ang tungkol sa mga Titan pagkatapos ng G-Day, pero hindi pa sila ganap na banta sa lahat. Pinalalawak ng Monarch ang pananaliksik. Naniniwalang kaya nilang idokumento at maunahan ang mga nilalang. Bagamat napatunayan na ng Monsterverse na delikadong positibo ito. Tinutuloy ng Season 2 ang dalawang timeline. May flashback noong 1957 tungkol sa unang ekspedisyon ng Monarch sa South America. Nakakatuwang makita ulit sina Licio, Keiko at Bill Randa. Sila ang pinakamahusay na karakter ng Season 1. Mahalaga ang mga eksenang ito para sa pag-unlad ng mga karakter at pagpapalawak ng alamat ng Titan. Ayon sa artikulo, ang unang mga misyon ang nagpatatag sa lihim at pagpigil ng Monarch na nagpapakita na ang modernong problema ng organisasyon ay nagmula pa sa unang pakikisalamuhan nila sa mga Titan. At sa pamamagitan nito, mas marami pa tayong matututuhan tungkol sa Monsterverse at sa mga Titan nito bilang kabuuan, kabilang na ang pinakabagong dagdag sa listahan ng mga Titan. Ang pinakamalaking revelasyon ng halimaw na kinumpirma sa artikulo ay ang pagpapakilala ng isang bagong nilalang na kilala bilang Titan X. Hindi tulad ng mga legacy Titan gaya nina Godzilla o Kong, si Titan X ay nilikha partikular para sa Monarch. Season 2, ipinaliwanag ng producer na si Tori Tunnell na ang nilalang ay dinisenyo upang maging makatotohanan at biologically plausible, na ang galaw at kilos ay hango sa mga totoong hayop sa mundo. Nagmula si Titan X sa Southern Hemisphere na nagpapalawak sa saklaw ng aktibidad ng mga Titan at pinatitibay ang ideya na mas laganap sila kaysa sa dati. Kawili-wiling nabanggit sa artikulo na hindi pa pala pinal ang pangalan ni Titan X hanggang post-production. Kinumpirma nila na may pangalan si Titan X at ibubunyag ito sa serye. Kumpirmadong babalik sina Godzilla at Kong sa Season 2, pero baka di palaging makikita ng mga tagahanga, kaya dapat bawasan ang inaasahan. Binibigyang diin ng artikulo na madalang at maingat gamitin sina Titan, na parang mga banta ng kalikasan kaysa tradisyonal na karakter. Sa tingin ko, pareho lang sila sa Season 1. Sinadya ang kanilang pagkawala sa ilang bahagi ng kwento upang palakasin ang kanilang estado bilang mga nangingibabaw na nilalang na ang impluensya ay humuhubog sa mundo kahit hindi sila pisikal na nakikita sa screen. Ang ganitong pagpipigil ay tugma sa focus ng Monarch sa pagbuo ng mundo, hindi lang palabas. Bagamat maaaring madismaya ang mga tagahanga ng G-Man at Big Monkey sa kanilang pagkawala, tinalakay rin ng artikulo ang mga agam-agam ng ilang tagahanga sa matinding pagtutok sa human drama sa Season 1. Aminado si producer Tori Tunnell na mahalaga ang mga karakter sa Monarch,
Ngunit ginagawa ito para mapalakas ang epekto ng mga Titan. Ang kwento ng tao ay ipinapakita kung paano nagdudulot ng problema sa pamilya, institusyon at isipan ang engkwentro sa Titan. Kasama rin kung paano ka naloloko sa nobya. Sabi sa ulat, mas maganda na ang balanse sa season 2. Habang nananatiling mahalaga ang mga ugnayan ng tao, sinasabi ng artikulo na mas mataas na ngayon ang agarang pangangailangan sa kwento at mas direktang konektado ito sa mga aktibidad ng Titan. Maaaring matugunan nito ang mga alalahanin ng mga manonood na naramdaman na minsan ay naisantabi ang mga halimaw sa season 1 para bigyang diin ang mga subplot ng mga karakter. Pero maaaring mabigo ang gustong alisin ang ilang karakter o itigil ang ilang kwento. Mabibigo sila dahil tuloy pa rin ang Monarch Season 2 sa pamilya at drama ng mga karakter. Binigyang diin din sa artikulo ang pag-align ng palabas sa Monsterverse films. Dinisenyo ang Monarch para mailagay sa pagitan ng mga totoong pangyayari. Nagbibigay ng dagdag na konteksto nang hindi sinasalungat ang kwento. Para sa mga tagahanga ng Titan, mas pinayaman ng Season 2 ang universo at kwento, lalo na habang lumalapit tayo sa sukdulan sa Godzilla, hari ng mga halimaw. Sana mapag-usapan sa Season 3. Ayon sa SFX Magazine, ang Monarch Season 2 ay isang semi-course correction at pagpapatuloy ng kwento. Ang mga Titan na ang pangunahing puwersa ng kwento, pinalalaki ng Titan X ang busteri ng Monsterverse habang pinapalakas ni na Godzilla at Kong ang banta. Mukhang mas mulat na ngayon ang serya sa alalahanin ng manonood, sinisigurado na ang human drama ay nagsisilbi sa mga halimaw at hindi natatabunan ang mga ito. Kung matutupad ng Season 2 ang pangako ng artikulo, maaaring maging pangunahing pinagmumulan ng kwento tungkol sa mga Titan sa Monsterverse ang Monarch, hindi lang bilang isang spin-off na nakatuon sa mga karakter. Magandang pagbabago ito mula sa mga pagsalungat nitong mga nakaraang taon. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit karamihan sa inyo ay narito. Ang posibleng paglabas ng disenyo ng Godzilla -0. Nasira si Godzilla sa dulo ng -1 dahil sa matinding presyon sa ilalim ng dagat at pag-angat niya sa ibabaw. Bago pa man pasabugin ang pampasabog sa loob ng bungo niya, nagdulot ito ng pagguho ng katawan ni Godzilla na walang iniwang bakas. Pero alam natin na nanatili ang kanyang puso na patuloy tumitibok, lumalaki at nagmumuta. Dahil dito, naniwala ang mga tao na magkakaroon siya ng kakaibang anyo habang muling nabubuo. Pero ano nga ba talaga ang itsura niya? Kamakailan, ipinadala ito sa akin ni Kaiju bilang 14 kilala sa Godzilla community at galing din daw ito sa isang hindi kilalang pinagmulan. Ipinapakita nito ang isang disenyo na sobrang kahawig ng minus, isa na disenyo, at sa likuran may asul na background na parang sci-fi na wallpaper. Una ko naisip na bagong render lang to ng -1 pero may ilang pagkakaiba pag tiningnan mong mabuti. Ang mga dorsal plate ay mukhang mas matalim na may mas magagaspang at agresibong gilid. Ang mga ngipin niya ay mas matalim at mas kapansin-pansin din. Posibleng isang evolusyonaryong pag-aangkop ito para sa pakikipaglaban sa iba pang higanting halimaw, kaya mas nakakatakot at mas maprotektahan siya. At baka ako lang ito. Ngunit ang kanyang purong puting mga mata ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang, halos multong presensya, nakahawig ng GMK. May saysay kasi parang nabuhay siya ulit para guluhin sila. Kasunod ito ng mga balitang si Godzilla ay makakalaban ng isa pang halimaw sa -0, posibleng si King Ghidorah o Hedorah. Kung posible, may dahilan kung bakit gusto nilang gawing mas handa sa laban ang bagong disenyo ni Goji. Ipinakita dito ang malinaw na disenyo ni Godzilla -1. Sapat na ang mga pagbabago para magpakita ng posibleng itsura niya sa Godzilla -0. Hindi ako sigurado sa nangyayari sa likuran. Maaaring ito ay simpleng box art ng laruan o isang pribadong marketing event ng Toho para makaakit ng mamumuhunan. Nakita na natin ito dati, kaya posibleng bahagi lang ito ng mas malaking corporate poster. Kahit ano paman, astig ang disenyo, kahit na mas kahawig ito ng unang disenyo kaysa sa gusto ko sana. Pero kung gumagana naman ang disenyo, wala namang kailangang baguhin ng malaki, kaya ayos lang sa akin ito. Malapit nang ilabas ang Monarch at sa Nobyembre ang Godzilla Minor Series. Ipalalabas na ang Supernova trailer ngayong taon, kaya exciting ang taon para sa Godzilla fans. Ano ang pinakapaborito mong balita? Comment sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification. Ako si Alistair, residente ng Dangerville.
Kita-kits sa susunod, mga residente.